Ako nga po pala, si Sheena Florentino. Just call me Sheng. Ito po ay tungkol nung mga panahon na palagi akong hinihiram ng aking tita para magbantay ng mga maliit kong pinsan na sina Byron at Brian. Hindi pa masyadong uso noon ang mga kung tawagin ay smartphones. Panahon pa po ito ng Nokia na ang latest model pa lamang noon nila ay ang 5110i pa. Nakatanggap kami ng tawag mula kay Tita Belle na ika nito. Sheng, may gagawin ka ba mamaya? Kasi may biglang lakad kami ng Tito Carl mo. Sinubukan ko lang kausapin yung pinsan mong si Cherry. Kaso, madami daw siyang gagawin eh. Samantalang dati, gustong-gusto naman niya dito. Pero ngayon Ay, okay na tita. Okay na po. Okay na po. Wag na po kayo mag-alala. Sakto naman po at tapos na ako sa mga presentation ko po sa school. Para po sa Lunes. Ay, salamat, Sheng. Sinagip po ang araw namin. Huwag ka mag-alala. Babawi ako pagka-uwi. Ha? Kahit anong pasalubong. Sabihin mo lamang. Tita talaga wala po yun. Basta sa akin lang mag-enjoy lang po kayo sa date ninyo ni Tito. At saka mag-iingat po kayo sa lakad niyo. Bakit alam mo? Tito naman, Valentine's Day po bukas. Di naman po bago yan. Osya. Sige. Salamat talaga pamangkin ha. Sige, see you later, Iha. Nalaking tuwa ng tita ko dahil dito na matapos ko nga makapagligpit ay agad na gumayak na ako. Pagkadating ay mabilis silang umalis para daw ay maaga silang makabalik. Wala naman nang masyadong dapat pang alalahanin sa kanilang bahay dahil kumpleto at nakahanda naman na ang lahat ng mga pangangailangan ng kanilang anak at kundi ang intindihin na lamang ang pagbabantay sa kanila. Pero nang sumapit ang gabi, ito yata ang isang bagay na hindi ko napaghandaan. Pumatak ang 10:00. Dala ng mahabang oras naming paglalaro ng mga maliliit kong pinsan ay maaga silang nakatulog matapos naming kumain. Tahimik na akong nakahiga sa may gilid ng malaking kama kasama ang mga tulog na bata. Dinampot ko na ang dala kong pocketbook upang balikan ang naiwang tagpok sa aking binabasa. Nang makaramdam ako ng tawag ng kalikasan, marahan akong tumayo sa katinungo ang banyo. Bago lisanin ang kwarto ay sumulya pa muna ako sa dalawang pinsan kong masarap ang pagkakatulog. Hawak muli ang pocketbook ay naupo na ako sa may inidoro na hindi pa man lumilipas ang 1 minuto ay may narinig akong kumakatok sa may pintuan ng banyo. Medyo nakaramdam ako ng inis dahil kung kailan pa naman nakaupo na ako ay saka pa yata bumangon ang pinsan ko at nais sigurong magpatimpla ng gatas. Kaya ika ko sa aking sarili. Ano ba yan? Kakatimpla ko lang Ubus na ba yun agad? Ang lakas naman talaga sa gatas ng mga batang to. Kaya ang lulusog Saka, Yes baby, wait lang po Patapos na ang ate. Wait lang. Oo nga, yes. Wait lang. Balik ka na sa may bed. Susunod na ang ate. Sige na. Pero patuloy pa rin ang pagkatok nito doon sa may pintuan ng banyo. Kaya sa labis na inis ko ay tumayo na ako at naglinis ng aking sarili. Ngunit
pagkabukas ko ng pintuan, ay wala naman akong nadatnan. Dahil dito ay napapakamot ako sa batok na muling bumalik sa may silid ng mga bata upang sila ay aking silipin na kung sino ba sa kanila ang batang nagising. Subalit, napataas ang kilay ko nang makita silang magkayakap doon sa may higaan at napakasarap ang pagkakatulog. Bahagya ako nakaramdam ng kaba. Nagpalingon-lingon sa may paligid. Dahan-dahan. Pero, mas nangibabaw sa akin ang pagdududa at pag-aalala. Lalo pa na iniisip ko na baka isa lamang itong guni-guni ang aking naranasan. Kung kaya, mabilis kong tinungo ang pintuan at bintana para siguraduhin na ang lahat ng mga ito ay nakasarado. Matapos nito ay muli na akong nagbalik doon sa may kwarto at tinabihan na ang aking mga maliit na pinsan sa may malaking kama para ipagpatuloy ang aking pagbabasa. Ngunit, hindi pa man ako nagtatagal sa aking pagkakahiga, ay may narinig naman ako doon sa may kusina. Kalansingan. Wari may humahawi ng mga tinidor at mga kutsara. Ibinaba ko na ang hawak kong pocketbook. Malalim na napapaisip. Saka inaalala ang itsura ng pinanggagalingan ng mga tunog doon sa may kusina. Tinidor at kutsara. Nakasabit ito sa may gitna sa isang pabilog na estante malapit sa mahabang lamesa. Kaya nagtataka ako kung papaano nga ba ito lilikha ng tunog ng mag-isa. Napaka-imposible. Pero dala ng iniiwasan ko ang matakot ay ikako, baka mga daga o bubwit lamang ito. Pero nagtaasan na ang aking mga balahibo nang may marinig ako doon sa may labas ng kwarto. May tumakbo. May batang tumakbo. May narinig akong tumakbo na hindi ako maaaring magkamali dahil umaalingaw-ngaw pa sa pandinig ko ang pagbungis-ngis ng batang tumatakbo. Iniisip ko pa nga na baka ito ay resulta lamang ng aking binabasa. Pero hindi. Dahil ang tagpo sa aking binabasa ay patungkol sa paglalandi ng isang dalaga. Kaya medyo mas lumakas pa ang aking kaba at labis na nagtataka. Dama kong gumagapang na ang pangingilabot sa aking buong katawan. Pero mas nanaig ang aking tapang kung kaya ay bumangon na ako ng marahan at nang mapadaan na ako sa may pintuan ay dinampot ko ang isang walis tambo na ikako ay talagang malilintikan ang kung sino man na aking makikita at tiyak nakahambalusin ko ng todo talaga. Pero wala naman akong nakitang kakaiba. Naguguluhan na ako. Mas lalo akong naguguluhan. Kaya dito ay tila lumalakas ang aking nerbiyos at kaba. Bumibilis ang pagpintig ng aking puso at halos atakihin pa ako lalo nang marinig ko ang mga sunod-sunod na pagkatok doon sa may harapan na pintuan. Dahil dito ay mas naligas na ako lalo
sa aking pagkakatayo. Hindi ako makakilos na hindi ko makuhang makapagsalita. Sunod-sunod ang mga pagkatok. Papalakas ng papalakas. Walang tigil. Subalit, hindi ito maaari. Hindi ako maaaring maging tuwag dahil ipinagkatiwala sa akin ang mga maliit kong pinsan na walang kalaban-laban. At nang makakuha ko ng buwelo, ay buong tapang kong sinigawan ang kung sino man o anuman na siyang kumakatok doon sa may pintuan. Kung sino ka man, hindi ako natatakot sa'yo. Hindi ka makakapasok dito. Hindi! Dadaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay. Hindi ako natatakot sa'yo. Kahit multo ka man o kampo ng demonyo, hindi ako natatakot sa'yo. Hindi! Hindi! Nang biglang Cheng! Cheng! Parang aawa mo na. Kahit huwag ka na lang matakot, papasukin mo lang ako. Che! Ginagaya mo pa yung boses ni Kuya Kyle, ha? Hindi! Hindi mo ako manininlang! Hindi! Cheng! Tandaan mo yung araw na to. Pag ako, nadumi dito sa may pantalon ko, hindi kita mapapatawad. Kami to! Pagbuksan mo na ng pinto at masakit na talaga yung tiyan ng Tito Carl mo. Subukan mo kaya munang sumilip sa may bintana ng pinto nang makita mo. Cheng! Tandaan mo yung araw na to. Hindi kita mapapatawad. at nang silipin ko nga ang pintuan, ay nakita ko ang asawa ni Tita Belle na hawak ang kanyang tiyan at likuran na halos naiiyak na at hindi na makakilos. Ay, sorry po. Sorry po, tita. Sorry po talaga. Hindi ko po sadya. Sorry po. Ha? Anong sorry? Wala na. Di na kaya ng sorry mo to. Tumagas na eh. O siya. Sige na, Sheng. Ako nang bahala dito. Pakikuha mo na lamang ako ng balde. At hindi na makakapasok yung tito mo. Medyo nakadama ako ng luwag sa aking kalooban. At dahil dito, nang magkaroon na ng pagkakataon, ay ikinuwento ko ang buong pangyayari na aking naranasan mula kanina, na kung kaya ganun na lamang ang aking ikinilos at naguguluhan. Pero nagkatinginan lamang sila tita at tito at muling tumingin sa akin nang natatawa ang mga ito. Dala ng pagtataka ay agad ko silang inusisa at napatakip na lamang ako ng aking bibig dahil sa aking mga nalaman, sapagkat ika ni tita ay huwag ko na lamang daw intindihin ang mga kaluskos at boses na aking naranasan dahil sanay na daw sila dito, lalo at hindi naman daw sila ginagambala o sinasaktan nito, na ang mas importante ay palagi lamang daw akong magdasal upang hindi mapahamak. At dito ko naisip, kaya pala ayaw na ng isang pinsan ko na muli dito ay bumalik dahil sa ika nila na may kung anumang nilalang sa kanilang tahanan na itinuturing na lamang nilang kasama sa kanilang tahanan.